kayong maka-China. Oy, judgmental match, maka-China. When you argue for a rational foreign policy, maka-China na. You have no other words to describe us. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, hindi na nga nakapigil itong si Atty. Trixie Cruz. Bakit po mga kababayan po natin? Dahil sinupalpal niya ang isa sa kanyang mga viewer na umanay sinasabing pro-China siya at maka-China at traidor umano sa bayan. Dahil ang kagustuhan kasi ng ilang kababayan nating Pilipino ay kundinahin natin itong ginagawa ng China at aawayin natin ang China. So dalawa kasi yan. Ang pagkundina, kinukundina po natin, kinukundina ni Atty. Trixie Cruz. Ngunit ang kagustuhan kasi ng ating gobyerno na tila ba sasandal tayo sa US dahil sinasabi ni Biden na umano'y handa silang makikipaglaban para sa Pilipinas at girahin umano ang China para sa Pilipinas. Pero hindi po tayo dapat maniniwala doon mga kababayan po natin. Dahil pag-usapang gera, abay walang nananalo. At tayo mga Pilipino ay talong-talo na. Tandaan po natin, itong mga politiko natin na tila ba gusto nila na makikipag-away sa China, nagmamatapang, mga kababayan po natin, mayaman yan, tandaan nyo. Pag nagkaroon ng gulo dito, kahit saan na bansa, pwede silang pumunta. I-abandona ang Pilipinas. Sino may iwan? Tayong ordinaryong Pilipino. Mga kababayan po natin. Kaya dinidiscuss po natin ang pulisiya ngayon umano ng ating gobyerno. Kasi nakasandal na tila ba si Pangulong Marcos kung anong sabihin ng US, parang naniniwala na, lalo na sa pagdating sa usapan sa West Philippine Sea. At alam nyo ba mga kababayan po natin, na itong China ngayon ay pupunta sa Amerika, ang kanilang isa sa kanilang opisyal, para makipag-meeting sa mga opisyalis ng Amerika. So, paano kung nagkasundo sila? Ika nga, sabi ni Atty. Trixie Cruz, paano na lang tayo? Di ba, mga kababayan po natin? Kaya dapat tayo, resolbahin po natin ang sariling problema natin. Hindi tayo basta-basta magpadala sa init ng ulo. Lalo na diyan sa usapan sa West Philippine Sea. Tama, i-upgrade po natin yung ating gagamitan para kaya natin depensahan ang ating teritoryo. Pero hindi tayo basta-basta magpauto at magpadala sa pangako ng Amerika na makikipaglaban sila, makikipaggera sila para sa atin. So okay tayo na maglagay sila ng EDCA, maglagay sila ng ilang mga EDCA bases sa ating bansa. Walang problema po yan mga kababayan po natin. Kasi ang sinasabi nilang purpose ay para sa humanitarian. So papor tayo dyan. Pero kung ang kanilang purpose para magkaroon ng gera at ang maging battlefield ay itong Pilipinas, nako, magiging tayo mga kababayan po natin, panangga. Yan ang dinidiscuss ni Atty. Trixie Cruz. Pero nililinaw ni Atty. Trixie Cruz, mga kababayan, na hindi po siya pro-China. Kundi, against lang siya sa polisiya at ng ating bansa na kung saan ay tila ba sumasandal na sa Amerika na dapat resolbahin po natin ang sarili nating problema. So, maka-pro-Pilipinas tayo, hindi tayo maka-pro-Amerika at hindi rin tayo dapat pro-China. Kaya kung may mga polisiya umano tayo hindi nagugustuhan, ginagawa ng ating gobyerno, may mga nadiscover tayong corruption na kailangan malalaman ng ating mga kababayan, kailangan natin magsalita. Hindi umano ibig sabihin mga kababayan po natin na kung pabor ka sa polisiya ng ating bansa, hindi ibig sabihin ay pabor ka o suportado mo ang gobyerno natin, ang administrasyon ni Pangulong Marcos, ay mananahimik ka na lang. So, dapat magsalita ka kung may napuna kang, lalong-lalo na yung hindi maayos na polisiya ng ating bansa, yung foreign policy at itong mga corruption na nangyayari sa ating bansa. So, dapat talaga magsalita ka. Kasi ng Amerika, sinusulsulan tayo. So, hindi tayo dapat maniwala doon. Sabi nila, TikTok. Isa pa yan, pag-uusapan din natin yan. Actually, ang kailangan natin pag-usapan is itong mga retorika na pumakalat tungkol sa kung anik-anik. Yan, pagbaban ng TikTok, pagrereklamo tungkol daw doon sa mga ilang mga mamamayan na pareho ng opinion ng Chinese Embassy. At mayroon pa na usap-usapan, although yun nga ang issue is hindi ko nakikita exactly kung ano yung sinabi ni Sec Gibo. Although, if si SAS ang nag-provide ng information, I am sure na meron siyang ibang sources. Pero sinearch ko yung mga public sources, hindi ko po nakikita kung paano siya na-threaten, paano siya nasabihan na posibleng mahabla ang mga vloggers na nagte-take ng side, kumbaga pumapanig sa opinion ng Chinese Embassy. So magandang hapon sa lahat. Isa sa ating hinaharap na issue ngayon, lalong-lalo na sa panahon na marami ang may opinion
tungkol sa pamamalakad ng ating gobyerno at lalong-lalo na sa ating foreign policy, mayroong ilang mga government officials na nagsasalita na tila tinatawag ang pansin ng ibang mga so-called influencers at sinasabi, pasensya na po, excuse me, at sinasabi na ang mga influencers daw na ito ay kaduda-dudang pumapanig doon sa Chinese Embassy. Ngayon, napapagbintangan si Secretary Guibo, like I said, wala akong sources tungkol doon sa alleged threat, but I did find a news article from CNN na ito yung sinabi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro. Sabi niya, wag po itong maging, sabi ng CNN, Defense Secretary urged Filipinos to refrain from believing false information on what transpired during the vessel's collision and called for a quote-unquote unified stand to condemn China's harassment in the WPS. Sabi din dito, itong sabi niya, wag po itong maging ugat ng pagtatanim ng fake news ng China o ng iba pa upang tayo magkawatak-watak at magdebate ng malalaki sa mga issue na ganito. Dahil sa oras po na ito ay kailangan po ng pagkakaisa ng ating bansa. Alright, take that into consideration with what DDG Deputy Director General NICA Jonathan Malaya said when he was complaining about the posts ng ilang mga so-called vloggers or influencers na kaduda-duda nga daw nakapareho o kapareho ng mga issuances ng Chinese Embassy. Bukod pa dito dati, mayroong din salita ang Coast Guard spokesperson, si Tariela, at sinasabi niya na traidor ang mga hindi sumasang-ayon sa kanilang naratiba at hindi sumasang-ayon sa panig ng Coast Guard. Alright. Merong importante din na binanggit si DDG Jonathan Malaya. But, sabi niya, mayroon din pa rin freedom of speech. Sinasabi din ni Secretary Guibo, huwag ito maging ugat ng pagtatanim ng fake news ng China o ng iba pa upang tayo magkawatak-watak at magdebate ng malalaki sa mga issue na ganito. Okay. While I understand the call for unity, kailangan din natin, hindi naman kasi kumbaga, we're not at war. Okay, kapag may giyera, oo, essential yung united stand natin. Kasi kapag sinuserve natin ang interest ng ibang bansa, o kahit yung pananalita natin at galaw natin ay nasuserve yung interest ng ibang bansa, maaari tayong masabihan na may treason. However, wala pong giyera. At ang expressions o ang mga panawagan or mga opinion na inilalahad ng ibang mga tao na salungat o di sang-ayon dun sa current na mga hakbang na ginagawa ng ating gobyerno at nagki-question ng kanilang ng kanilang mga operasyon ay hindi po mako-consider na kasalanan o even na krimen. Okay? Now, may opinion din, of course, ang mga kawani ng gobyerno. Pero kapag nagbigay ka ng opinion, ina-assume ng mga tao na yung opinion na yon ay yung official na opinion ng gobyerno. Authorized ba kayo magsalita ng ganyan? Kasi pagdating sa foreign policy, kailangan ang Pangulo ang magdidirect ng communications na halintulad o nasang-ayon o alinsunod doon sa current na foreign policy. Okay? Itong sinasabi ni, may nag-aano sa atin, kahit daw walang gyera, sang kapapanig, nafset, pumapanig kami sa taong bayan. Kasi may karapatan ang taong bayan malaman ang tunay na hakbangin ng gobyerno, kay malaman kung ano ang tunay na pangyayari at hindi nagre-rely ang gobyerno dapat sa mga sabi-sabi o sa mga sources na nanggagaling sa mga interes na posibleng laban sa bayan. So, ang tanong dito, may gyera man o wala, saan ba pumapanig ang mga kawani ng ating gobyerno? Dahil hindi komot nasa gobyerno sila, ay parati silang tama. Kaya ginagarantiya ng ating saligang batas na mayroon tayong karapatan magtanong, mag-question, magpetisyon, magsalita, at magdebate. So ayan, tama ngayon mga kababayan natin, na hindi ibig sabihin nasa gobyerno sila, nasa posisyon sila na lang yung tama. Kasi minsan hindi naman nila nararamdaman ang sentimento ng taong bayan. Kaya may karapatan pa rin ang bawat Pilipino na magsalita
at magpahayag ng kanya-kanyang opinion. Kung titingnan po natin sa social media, minsan hati, minsan mas marami ang pabor, minsan mas marami ang kontra. Dahil hindi po magkapareho ang pananaw at opinion ng taong bayan. Kaya nga naman, panawagan natin sa ating mga nakaupo dyan sa pwesto na hindi dapat patahimikin itong nagbibigay ng opinion. Malay mo, may mas matutunan sila na mali pala ang kanilang tinutulak na mga foreign policy. At kaya nito, na agad sinasabi nila na kapag kumontra ka sa kanilang sinasabi, nag-against ka, may sarili kang opinion, may sarili kang pananaw, may sarili kang na-research patungkol sa mga pangyayari, sabihin nila ay makapo-China ka agad. Yun ang nakikita ko na posibleng issue. Bakit bawal ang debate? Bakit bawal magtanong? Hindi po tayo nasa dictatorial state, kumbaga. Hindi tayo kung gusto nila ng ganon, walang debate, walang nag-question, edi i-revise nila ang ating saligang batas. Pero sa ngayon, garantisado ng saligang batas yung karapatan natin magsalita, magpahayag, magbigay ng opinion, tama man o mali. Sabi ni Jopreng, Happy Monday, watching from Medina, KSM or Power po. Okay. Hindi natin sinasabi na mali ang gobyerno. Ang sinasabi natin dito is kung maganda ang pagpapahayag nila ng impormasyon, hindi tayo magki-question. Kung maayos sana ang paglalahad ng polisiya natin dito sa foreign policy natin, hindi na rin tayo magki-question. Posibleng matawa tayo, posibleng hindi tayo sumang-ayon. Pero hindi rin po, hindi tayo expected na maging blind followers. Hindi tayo expected na sumang-ayon kahit mali. This is not the time for that. Okay, ito, sabi ni Vivian, alam niyo po, grabe ang demokrasya sa Pilipinas, kayong maka-China. Oy! Judgmental match, maka-China. When you argue for a rational foreign policy, maka-China na. You have no other words to describe us. Yun lang. And wala ka namang basis for saying that. Just because we advocate for a rational reading of the arbitral tribunal's decision, for a rational reading of international law, for rational international relations, maka-China, is that the best you can do? Openly pahayag ang support sa China, sus Mariosep. He played with the US. Oh. Di ba pinagbigyan, sino ba ang presidente na nag-allow ng additional bases dito? Hindi ba si Duterte? Maka-China to. Now, you're cherry-picking. That is the problem. You cherry-pick the statements that we make and say maka-China. You cherry-pick the policies of the foreign president and say maka-China. Kami nga, hindi namin sinasabing maka-US si Pangulo eh. Pero we do question the foreign policy and the interpretation of his Secretary of Foreign Affairs, of the Coast Guard, and other people like the Deputy Director General of the NICA. Pero kayo, you have such a limited vocabulary and limited rational thinking that you cannot come up with an argument against what we are saying. Since hindi nyo matunggali, hindi ninyo ma-meet yung argument namin, you resort to labeling and name-calling. Kayong maka-China, kayong maka-US. Oh, kayong anti-Philippines. You are against the interests of the Philippines if you want to see our people hurt. So dito na nga at medyo napiko na itong si Attorney Trixie Cross dahil sa sinabi ng isa sa kanyang mga viewer, mga kababayan po natin, na dahil sa kanyang mga sinabi, sa kanyang ilang komento, ay sinasabi na nagiging pro-China ito, mga kababayan po natin, pati na rin itong si Pangulong Duterte. At dito na nga sinabi ni Attorney Trixie Cross na kahit si Pangulong Duterte ay pinayagan niya na magkaroon ng additional visas yung Amerika sa ating bansa. At itong si Pangulong Marcos naman, mga kababayan po natin, ay dinagdagan niya. So ngayon mga kababayan po natin, nakita naman natin ang polisiya na mas nagiging pabor itong si Pangulong Marcos sa Amerika. So hindi naman natin yan masisi or hindi naman natin mabigyan yan ng sarili nating mga pagpananaw. So dahil siya ang nakakaalam kung ano ang nakabuti sa ating bansa. So mali natin kung otherwise mayroon siyang sariling agenda, mga kababayan po natin, gaya ng lumalabas na posible ang pakikipag-alyansa ni Pangulong Marcos dito sa Amerika ay para ma-release itong 65 billion na press na account ng kanyang pamilya. So yan ay hindi pa natin nakukumpirma, mga kababayan po natin, ngunit may ilang article na lumalabas patungkol po dito
Kaya nagiging pabor umano itong si Pangulong Marcos sa Amerika. Posibleng may bargain umano, so hindi natin alam. At antayin natin na talagang lalabas yung mga konkretong dokumento at ibang article pa patungkol dyan, mga kababayan po natin. Pero nililinaw po natin na hindi po tayo pumapabor sa China. Nililinaw ni Attorney Trixie Cruz na hindi siya pumapabor sa China. Pumapabor lang po tayo para sa kabutihan nating lahat na hindi po magiging malala ang gulo dito sa West Philippine Sea at humantong sa gera. Dahil kapag dumating ang panahon na ito, ang kawawa ay tayong mga ordinaryong Pilipino. Itong Amerika ay iba naman kasi ang kanilang agenda, kaya mas parang pinapainit tayo. Kaya hindi dapat tayo magpasolsol, mga kababayan po natin, at hindi tayo dapat magpapadala sa init or emosyon natin pagdating dyan sa West Philippine Sea. So, kalmado lang, mga kababayan po natin, ika nga. Pero syempre, hindi tayo papayag na patuloy tayo nabubulihin ng China. Kaya, saludo po tayo sa mga Coast Guard po natin, sa mga kababayan po natin na naka-duty dyan sa BRP Sierra Madre, na hindi umaalis at patuloy na pinaglalaban yung ating teritoryo. Saludo po tayo sa inyo lahat at sa Coast Guard sa hirap ng kanilang trabaho. At para sa inyong komento, opinion, sariling komento at opinion, huwag kalimutan mag-iwan dyan sa ating comment section. Maraming salamat, kababayan.